Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoodin na naman po tayo galing sa Pinas News Insider. Manonood tayo dyan, nasa description niya ng kanyang mga content. At tayo'y gagawa po ng reaksyon at opinyon sa mga balitang kanyang inilalabas. Ito po ang title, grabe, biglaan to. Umamin ang palasyo, gumapang kay BP Sara, FPRRD. Tanong yan ha, patanong. Oh. Winasak ang Vice Cam, Senado Kamara. Baka Bicam, no? Bicam mga kapatid. Oy, anong meron dito? Mukhang matinding usapin to mga kaibigan. Siyempre, kung trip nyo naman na may kasamang reaction video, panoorin natin ito ng sabay-sabay. Pero siyempre, bago ang lahat, kapag mabagal ang inyong nandiyan po ang fiber ni Juan. Napakabilis ho ng kanilang internet. Mag-apply ka na. Nandiyan ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Okay, i-play na natin. Anong meron? Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Yes. Ang Palasyo Malacanang itinangging may kinalaman sa blank pages sa ilalim ng General Appropriations Act. Yung nagbabalita na ito, bombo radyo yan sa pagkakaalam ko. So sinasabi niyang may itinanggi. Kung itinanggi, baka meron? Tignan natin. Nag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Ang Palasyo Malacanang itinangging may kinalaman sa blank pages sa ilalim ng General Appropriations Act. Okay. Ang Department of Budget and Management naman sinabing realignment sa budget ng Philippine National Police ay batay sa direktiba mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hala. Mariing itinanggi ng Malacanang na may kinalaman ang palasyo sa blankong pahina na nakapaloob sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Naguguluhan na ako ha. Walang kinalaman ang palasyo. Pero di ba, ano ba, siya ba ang pumirma o iba ang pumirma nun? Tignan natin, tuloy-tuloy muna, no? Ito'y kasunod sa mga alegasyon na may mga blank pages sa GAA na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, Okay. dapat alisin sa kamalayan ng publiko na may kinalaman si Pangulong Marcos sa mga nasabing blank pages na nakapaloob sa 2025 national budget. Okay. Giit ni Bersamin na ito ang dahilan kung bakit mariin nilang pinabulaanan na binigyan ang Pangulo ng blank check. Sabi pa ni Bersamin na internal ito sa Kongreso at kanilang nirerespeto ang boundaries sa pagitan ng executive at legislative branch at dito din ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ayaw nilang magkomento kung sino ang dapat sisihin. Oh. Siniguro naman ng Executive Secretary na hindi nakinabang ang Office of the President sa nasabing blankong pahina. Dagdag pa nito, fake news ang mga kumakalat na impormasyon dahil binibintang kay Presidente na siyang nag-fill up sa nasabing blankong pahina. Okay. Giit pa ni Bersamin, napakamalisyoso ang mga nasabing pahayag, partikular ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinaabot naman ni Bersamin sa publiko na walang kinalaman ang palasyo sa blankong pahina. Okay, kung walang kinalaman ang ating mahal na Pangulo dyan sa blanco-blankong papel, sino ang dapat sisihin? Di ba? Dapat anya tanungin dito ang mga congressman at mga senador. Naka! Yun na. Sino bang mga pumirma dyan? Pag may pumirma ba dyan, may kinalaman? Okay, tingnan natin Dahil ha. sa nasabing o sa naging pagbabago sa pambansang pondo, nagsagawa ang Pangulo ng konsultasyon upang mabatid kung ano ang epekto sa mga ahensya ng gobyerno matapos tapyasan ang kanilang budget. Pakinggan natin ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Okay, ayan na. Yung mga similarly minded people who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang. Ay, medyo safe ang pagkasalita niya. Hindi kami kung meron mang pagkukulang, kung meron man. No? So, pero pag sinabi niyang hindi kami ang dapat sisihin dyan. Kasi kung may sinabi siyang walang kung, parang sinasabi niya na rin na meron talaga. Yun nga lang, wala silang kinalaman doon. Diba? Kaso sabi niya kung. Sa bagay na yan, dahil BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Okay. May kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Yun nga iniisip ko mga sir, mga mama, no? Siya rin ang pumirma, binusisi, tapos meron pang mga binito na mga maliliit daw na budget. So, kung inaral daw ito ng mabuti, kasi sabi parang inaral naman daw o inusisi o pinag-aralan bago edi sana wala hong mga ganitong mga pangyayari. Yun lang ho ang nalilito lang ho ako. Ano po ba talaga, binusisi po ba talaga?
or walang kinalaman? Kung walang kinalaman, sino dapat ang sisihin? Ito sinasabi na nga sa kamera. Sino ba talaga, no? Hindi yung blank check. Samantala, inatasan din ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga national government agencies na magsagawa ng review sa kanilang mga pondo at tukuyin ang mga programang proyekto na kanilang magiging prioridad at handa ng ipatupad. Ito ang inihayag ng Department of Budget and Management kasunod ng pagkwestiyon ng ilang mambabatas kaugnay sa naging hakbang para i-modify ang 2025 General Appropriations Act, partikular ang realignment sa budget Nako. ng Philippine National Police. Sinabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman, isa ang PNP sa mga ahensya ng pamahalaan na kanilang hahanapan ng paraan hinggil sa kanilang funding deficiencies para sa fiscal year 2025 sa pamamagitan ng paggamit sa savings para punan ang deficient items o gamitin ang contingent fund o unprogrammed appropriations. Siniguro naman ni Pangandaman na magiging mahigpit ang proseso nito, partikular sa budgeting, accounting, auditing laws, rules, and regulations. Pakinggan natin si DBM Secretary Amena Pangandaman. BDM, no? BDM. Meron pong mga specific rules and regulations, may budgeting rules and guidelines po tayong sinusunod. Karamihan po doon ay nakalagay sa General Appropriations Act natin. Hindi ko lang memorize yung mga sections. Baka meron kayo dyan. Ano yung mga sections na kailangan. So yun, we follow that. Hindi po kami pwedeng magbalik. Again, hindi po pwedeng magbalik kami ng mga projects and programs na nawala sa GAA. Kailangan po nandoon siya. And may rules po yung tatlong sinabi kong mechanism. May general provisions po tayo for the use of savings, augmentation, and the use Ito na nga, naglaglaga na nga ba? O baka naman na-booking lang at nadulas? Sir Banat ba? Shout out. Hindi ko natin alam, kaya panoorin nyo ho itong video na ito dahil papakita natin kung paano po nagkakagulo at naglalaglaga na. At higit sa lahat to, malalaman natin kung sino talaga ang tarantado sa gobyerno. Yan ang importanteng malaman natin. Ha? O ito, kasi kaganina o kahapon, depende kung kailan nyo mapapanood to, tila nilaglag ni Bersamin. Alam naman po natin, sino po ba si Bersamin? Si Bersamin naman po ang Executive Secretary sa madaling salita, parang Malacanang na ho ito. Ibig sabihin ito ho ang kanang kamay ng ating presidente. So ibig sabihin parang si Bongbong Marcos na po ang nagsasalita dito pag ito ang nagsalita. Kasi nga, ito ho ay Executive Secretary. Okay. Tinanong sa kanya tungkol doon sa budget. Tila iba na yung tono compare doon sa una na kanilang mukhang nakapanood sila ng ating video Kasi sabi ko naman po sa inyo, tama naman po si Marcos by saying na hindi siya pumirma ng blanco. Tama naman po yun. Talaga namang hindi siya ang pumirma ng blanco. Pero ang importanteng maunawaan natin dito ay ang sinabi ni Pangulong Duterte at ni Ungab ay yung sa BICAM report. Yun po yun. Ibig sabihin, sa kamera ho nagkaroon ng magic dyan. Pinaliwanag na po natin yan. Panoorin nyo sa mga nakaraang video natin. Pinaliwanag natin kung paano nagkaroon ng magic dyan. Ngayon, ito ang siste. Ngayon, nung una, ang sinabi nila parang hindi pa ho nila nauunawaan kung ano talaga ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. Okay. But this time, alam na po nila. Mukhang na-orient na po sila o baka naman napanood na nila yung mga video. Eto na nga po. Ito na ho yung binitawan ni Bersamin. Iba na Okay. Ngayon nauunawaan ko na. Base ko sa pag-unawa ko at opinion, may nilabas si Pangulong Duterte. No, ito yung pinirmahan bla bla bla. Ngayon ang pagkakaalam nila ang sisi nito kay PBBM. Pero ang tinutukoy pala doon sa pirmang nangyari o hawak ng ating dating Pangulong Duterte, patungkol pala to doon sa kabila. Ano ba tawag diyan? Hindi si PBBM pala ang tinutukoy. Tingnan niyo po kung mali ako kasi medyo makitid-kitid din ang pag-iisip ko no? Hindi ganong kagaling Okay, panoorin natin mga kapatid at sa mga magagaling mag-analisa. Ayan. Diyan kung masusubukan, mag-comment po kayo dyan sa baba at babasahin po natin at ilalove natin yan. po ang tono. Ngayon, ang tanong dito, nilalaglag niya ba ang kamera? Umiiwas pusoy na ba sila? O baka naman talagang nadulas lang? Kaya yan ang pakisagot dyan sa baba, kung ano ho ba sa tingin ninyo ang nangyari dito at bakit ganito na ang tono ng Malacanang ngayon. Okay? Panoorin ho natin. Pasok. ES lang po. Sir, may we have your reaction doon sa sinabi ni Representative Ungab na plano niyang dalhin sa Supreme Court itong usapin ng GAA? Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people. Sir, ba't di niyo po mabanggit si Pangulong Duterte? Pwede niyo naman sabihin, klarong-klaro naman, alam naman ng taong bayan kung sino po yung nagsalita doon. Who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is, hindi kami. Yun!
Hindi kami. Napaka-importante niyan. Hindi kami. Ang tanong, sino? Yun. Yan. Pag sinabi mo kasing hindi kami, linawin natin to ha. Ibig sabihin meron pa rin, di ba? Oo, Halimbawa, merong kumakain po kaming banatero, si Boss Dada, Coach Oli, si Master Jay. Jude at saka si Jeggy Barra. Ah. Tapos umorder ako. Ayan, Umorder ako ng crispy pata. Crispy pata. Di pag-order ko ng crispy pata, kaya lang biglang may tumawag sa akin, importante. Okay. At hindi pwedeng marinig ng mga kasamahan ko. Oo. So tumayo ako, tapos biglang, hello. Ganyan. Pagbalik ko, buto na lang yung crispy pata. Buto na lang siya. Okay. Tapos sabi ni Boss Dada, hindi ako yan. Sabi naman ni Jeggy Barra, hindi kami yan. Anong ibig sabihin po no, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Kumbaga, may bumanat ng buto. Pero hindi lang alam kung sino. Tama ba? Tama. Hindi nga kayo. Pero meron. Di ba? Oh. Meron nung... Napakagandang example, napakaliit at napakamagandang humor. Humor ba tawag doon? Yung medyo may joke. Pero may pinupunto. Kasi yung buto, yun yung nangyari. Yung crispy pata na ubos. May nangyari, di ba? May nangyari. Ngayon, nasa harapan nila yung buto. Ang problema, pagdating po ni Sir Banat Bay, anong nangyari? Hindi kami yan. Parang gano'n. Pero may nangyari. Di ba? Nawala yung buto. Kumain ng crispy pata ko. Hindi kaya si Coach Oli yun? O si Master Judea? Sino ba mahilig sa inyo sa crispy pata, sir? Ano po ang siste ho dito? Sabi niya nga, mayroong karapatan si Ungab na tumakbo sa Supreme Court, blah, 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 ganyan. And all the same-minded people. Ngunit dapat subalit. Ang tanong dito ay, meron. Diba? Kasi sabi mo, hindi kami. Mali. Kaya nga tinatanong ko sa inyo mga kababayan, ito po kaya ay nadulas si Sir? May nilalaglag si Sir? O baka umiiwas pusoy lang si Sir? Yun ang ating katanungan dito na kayo ho ang magkukonclude kung ano sa tingin ninyo. Pero ako, first of all, sa opinion kong ito ha, Okay. yung pagsabi niyang and all the same-minded people, alam niyo ho ba yung psychological explanation dyan? Safe na. By not mentioning PRRD, he is trying na ibaba o di kaya hindi ibigay ang karapat-dapat na honor doon sa tao. Sa madaling salita po parang parang sinasabing So parang ayun yung ginamit niyang term, no? you are irrelevant. You are no longer part of the talk. Pero alam niyo mga kababayan, whether you like it or not, talagang malaking factor talaga si PRRD. Kasi pag si PRRD nagsalita, ang buong gobyerno nayayanig. Ibig sabihin, ngayon, paano napunta kay FPRRD yung listahan na yon o yung papel na yon, di ba? Siguro, meron pa ring mga nakakakitang mga matitino doon sa loob. Kung ano man, no? Nakakakita, matino man o hindi, o nakarating, o may mga spy, o ano man pangyayari, ba't nahawakan ni Pangulong Duterte natin yon. So, paano ngayon? Kung hindi si PBBM, sino ang dapat sisihin? Alright mga kapatid, dyan po ang abangan natin. Pa-comment naman po, magbabasa-basa naman ako ngayon. Gusto kong malaman yung mga hinaing din ninyo kasi para naman din tayong magkakatulad dito Ang nangyari ako lang ang nasa ibabaw ninyo at kayo po dyan sa comment section. Halos pare-parehas lang ho tayo. Hindi naman din ako ganun maalam pagdating sa politics Kaya gusto ko rin magbasa ngayon ng mga comment ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Palike na lang din. Thank you very, very much. Break it down.